Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Papi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Papi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Papi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Papi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Papi tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio, alas 8:04 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuas. Newsline.
Higalan, maayong adlaw. Kumusta? Welcome sa lain na sab nga higayon nga mag-uban ta sa kanginan dinhi sa atong programa Newsline. Inyo ning nadungog ug nakita pinagi sa live stream sa Facebook sa Bantay Radio Cebu. Adlaw na sab nga Lunes, Agosto 10, tuig 2026. Happy Fiesta sa mga taga Sibonga, Sugbo. Nagsaulog sa tinuig nga pangilin para sa ilang patron, Nuestra Señora del Pilar. Happy Fiesta, daghang mga paryente nako nga naa namuyo sa Sibonga. Nung tingali nagsaulog sila sa fiesta karong adlaw. Hinaut unta malinaw ng inyong pagsaulog. Ingon man sa ubang mga lugar nga walang kumasayod kung haing dapita, pero fiesta pud mo. Happy Fiesta ninyong tanan, no? Hinaot gyapon nga malinawon ug enjoyable ang inyong pagsaulog sa fiesta. Karong adlaw kay gimando man ni sa National Flag Law. Nini mga orasan nag-flag raising ceremony gyud ang kadaghanan sa mga government offices, mga municipal hall, kadto mga munisipyo, city hall o baka mga provincial capital sa lain-lain nga mga probinsya. O asa nga opisina sa gobyerno doon nag-flag raising ceremony. Kanya ko anak, kanang compulsory na, kinalang tambungan sa tanan nga mga empleyado. Gawas lang niya ito nag-field work nga layo kaayo o imposible para nila nga makatambong pa dito sa ilang headquarters nga government agency. But nonetheless, kini ko kanang compulsory ang flag raising ceremony. Huwag din yung mga orasa, tingali, wa pa mahuman. O baka mo palanggi pagkatapos sa ilahang flag raising ceremony. Kaya lagi mandated na sa National Flag Law. Nga kinalang mag-flag raising ceremony. Wa baka taon sila mahulga. Kaya direra ba sa syudad sa Sugbo, mga kaigalaan, dagong kayo, wag kita kakita sa silang sa adlaw, ining sa iyo nga kabuntagon. Dagom, wa hinoy bagyo nga naghulga nato apan mao gihapon. Kining hanging habagat o southwest monsoon. Unya gani kagahapon adlaw mga higala, mga kabantay. Nagtuot ang normal lang ang kahimtang sa panahon, mas nipakita man gani ang adlaw gahapon sa buntag. Ug hangtod na sa udto niya matagkaroon og unya dunay pagpanag-om apan mobalik rasad ug pakita ang adlaw wa gyud makabundak ang uwan puwera pangandoy lang. Pero kagahapong adlaw dunay daghang mga barko nga nga stranded sa nakalain-lain nga mga pantalan sa tibuok Pilipinas. Lain-lain nga mga pantalan gipugngan ang barko sa mga sakop sa Philippine Coast Guard gumikan kay hilabihan kabawron sa dagat. Kagahapong adlaw, way bagyo nga naghulga sa atong kadagatan pero tungod nining hanging habagat kining southwest monsoon bawron kayang dagat. Unya nangandam lang na nagana lang yun ang Coast Guard nga mas maayo pa'y langanon lang una ang paglarga nining maong mga barko kaysa simba ko madisgrasya lang hinoon sa dagko kaing bawo dito sa dagat. Dili mo menos 215 ka mga tao, mga pasahero, ingon man mga tripulante sa mga barko nga gipugngan sa Coast Guard, ang wa makapadayon diha-diha sa ilang mga biyahe kagahapon. Gumikan lagi kay hilabihan kabaod, gipugngan, igaid sa Coast Guard ang ilahang mga sakyanan. Ang Central Visayas dunay gireport sa Coast Guard nga 85 ka mga tao nga na-stranded sa nakalain-laing mga pantalan dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Ang rough weather mipugong sa 44 ka mga roll-on, roll-off kini mga ro-ro vessels so dinhi sa duha ka probinsya. Ang gi-report nga mga pantalan diin dunay gipugngan sa paglawig nga mga barko mauning mosunod Pulang Bato dito sa Bugo, sa Amihanan, Hagnaya Port dito sa San Remigio, Taluot Port diri sa South, diri sa amo sa Argao, Kugtong Bay, Anda Bohol, Hagutapay Port sa Camotes, Pilar Port ug Puro Port puro sa
isla sa Camotes niya doon na pa'y duha ka mga sakyanan sa dagat ug na po ka mga motorbangka nga gikataho nga nakabiyahe unta wa tingali mabantay sa Coast Guard apan nitago sa luwas nga lugar kay dili na nila masungasong ang hilabihan kadagko nga mga bawod. Ang kinatibuk-an nga gidaghanon sa mga pantalan din dunay gigaid nga mga o gipungan sa Coast Guard nga mga sakyanan sa dagat gumikan sa kabawod niabot og 22. Apil na ang dito sa uban pang mga rehiyon. Lakip na dito sa Metro Manila, dito sa Luzon, ug uban pang mga lugar. Unya gitambagan lang gyud sa Coast Guard dili tingali na nila maato og bantay tanan tungod sa manpower capability ba kanang jutay rang ilang mga tao tingali nga makabantay kun doon nagimo yuhot og larga gipasidan-an mo is better to be safe than sorry. Kana bang conservative nga mindset nga di lang tagyod mo pugos kun panalitan peligro ayaw lag pugos huwat-huwata lang awa na ibawd naa magin ang bawd pero dili kaayo dagko ang bawd ba dili kaayo turbulent ang dagat. Hinumdum ko sa leksyon sa akong apuhan sa una kadtos nanay iyay Maria may ngani unya nanay iyay ingon siya nga kung nagdali ka paghinay murag katawan na no ang iyahang leksyon kung magdali kuno ta maghinay pero as we went along nakarealize ko nga tinuod to iyang gisulti pananglitan nagdali ka unya nagsakay ka nagdrive ka sa imong sakyanan pananglitan. Oh, nagdali ka ha kay duna kay apason nga oras. Apan sa imong pagdinali, na disgrasya ka na hinuon. Adili na gid mahinayon ang imuhang tuyo nga adtuon. Malangan ka, ma-injured ka, wa pa gani siguro simba ko mamatay ka. So, maunay leksyon nga kung nagdali ka, paghinay. Buti pasabot, when you're in a hurry, be extra careful. Nya, mahimo bang ma-reconcile na nga kanang nagdali ka o kana nga hilabihan ang imong pag-amping? Pwede tingali na, no? Pero kasagaran gyud masakripisyo nimong usa. Kung nagdali ka, dili na ka mag-amping. Pamahala ng imuha. Ug mo na nga dunay mga disgrasya nga nang hitabo. Mupadayon nga atong tulumanon karong taw-taon pansadili pa na unang hutong sa mga pahinumdom. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Bimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi
Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Newsline. Newsline. Alas 8:19 na ang takna din sa atong panaguban sa programa Newsline. Karon taon-taon mga igala, untop mga alas 10 tingali karong buntag mo padayon na sab ang impeachment trial. Laing adlaw sa impeachment trial kay kada Lunes, Martes ug Miyerkules na. Unya, samtang layo pa kaayo ang kinutuban sa impeachment trial, daghan kay tag mga komentaryo, daghan tag ato nga mga lain-lain nga opinion may tungod sa nagpadayon nga impeachment trial og mga subplot, mga gagmay nga mga sidelights may tungod sa panagbanging politikanhon tali sa administrasyon og sa kampo sa pamilyang Duterte, pamilya ni kanhi Presidente Digong Duterte. Nga karon girepresentahan siyang anak mao may kinatasan og ranggo o pwesto sa gobyerno ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte.
kinsa maoy gikiha og impeachment, upat ka mga articles of impeachment. Ug unya makita nato nga nabahin gyud, no? Nabahin ang mga tao. Dunay pabor sa mga Duterte, doon na po'y against o nakasaway sa mga Duterte. Ug mao po na, doon ay pabor sa administrasyon headed by President Ferdinand Marcos Jr. ni BBM, doon na po'y nakasaway niya. Kunya, doon ay daghang mga tao, especially mga politiko nga medyo nagpaniid lang. Walang una mutingog, hilom lang ang naniid kung kinsa gyud kahay mudaog ini, no? Kinsa kahay mo patigbabaw gyud. Kini ba ang administrasyon ro ni BBM o maluwas ba si VP Sara gikan ining maong mga kaso sa impeachment bato kaniya na iniglansar niya sa 2028? Unbeatable siya. Lisod siyang pildihon sa pagka-presidente ug mausab na pod ang administrasyon. Administrasyon na pod sa mga Duterte. However, hisgutanan ning politikanhon mga higala. Ug apilan ta ni ang maong hisgutanan sa politika. However, nabahin ta. Ug mura ganig nagkasuk-anay ang mga tao. Ug ang imong basihan kanang mabasa nimo sa social media, dili hino na mga pure gyud nga mga dumadapig kundi puro na mga troll sa pikas ug pikas. Dunay mga troll sa mga Duterte, dunay troll sa administrasyon nya. Grabe ang panag-away, lain-lain ang lain-lain ang ilahang gigamit nga mga pulong pagpasakit sa usag-usa. Og mao nay hinungdan nga makaingon tang murag nabahin man ta. Divisive man kayo ang politika. Kaniadto inigdayon ng eleksyon anha pa nga grabe ng kainit mo tong sa una mo ingog ni bukal na ang kaldero sa politika. Apan kini duha ka tuig o kapin pa bagani sa duha ka tuig. Sa miaging tuig pa man Unya 2028 layo pa to. Apan makaingon tang ni bukal na ang kaldero sa politika. Tungod sa grabe nga panagbangi tali sa administration o sa oposisyon. Kining Marcos camp o ang Duterte camp. Mao na hinungdan nga nadani akong pagtagad nining usa ka sinuwat nga artikulo sa usa ka Duterte. Dili ning mga Duterte sa Davao kundi mga Duterte nga dinhi gyud sa Sugbo. Ang bot akong ipasabot article ni nga gi-publish pinagi sa Facebook, pinagi sa social media ni Dr. Kathleen Duterte. Kinis Dr. Kathleen Duterte, mga kaigsuunan, mga kabantay, anak ni sa kanhing mayor sa siyudad sa Sugbo nga si Mayor Ronnie Duterte. Si Mayor Ronnie Duterte, katong mga batanon, patingali mo makatimaan nga dunay Duterte nga mayor sa siyudad, painumduman ta mo, nga ni adtong 1983 to 1986, siya mo'y mayor sa siyudad sa Sugbo. Siya ay nipuli ni kanhi Mayor Florentino Solon. So mo na, kini siya, Dr. Kathleen Duterte. Ug mao ni ang iyang post. Negosyante ni siya, doctor by profession, apan murag tuwa pa ni sa gawa sa nasod, apan gikataho nga nagplano sad nga muuli dinhi sa Pilipinas og kanang muapil bagha siya sa politika dinhi sa dakbayan sa Sugbo kay gikan man ni sa pamilya sa mga politiko. Ang iyang lolo gani si Ramon Duterte nag-alagad pod isip mayor sa syudad 1957 to 1959. Mo nang sa Banawa, Barangay Guadalupe, dunay Ramon Duterte Street in his honor. Apo na ni siya, si Dr. Kathleen Duterte. Unya, giingon nga, of course, distant relative. By extension, kanang distant relative god, kanang mo yung na may mag-agaw magtagsa, no? Apan, na mag-agaw magtagurha, na may mag-agaw nga tagpito na, kanang ang lulo, silang lulo ra mo'y magsuon ba o mag-agaw hangtod nga layo na ba? Distant relative. Apan paryente gihapon nila ang mga Duterte kaliwat og taga
Danao City dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Adirita ni Dr. Kathleen Duterte og sa iyahang gisuwat nga artikulo. Ang iyang gisuwat nga artikulo maong may tungod sa mga leksyon gikan sa iyang amahan nga kanhi Mayor Ronald Duterte. Ningon siya, ang akong papa, in English ni pero ako lang ditsuhog binisaya ha. Ang akong papa ni Silvi sa tulo ka mga presidente sa ato pa mayor ang iyang papa nga nakaserve og tulo ka mga presidente sa Pilipinas nga lain-lain. Nahiapil siya sa mga lawak diin gihimo ang mga bugat nga desisyon alang sa syudad sa Sugbo. Nitrabaho siya kauban ang mga tao nga sukwahi ug barugana niya. Kanya nakigdebate siya og usahay duna siya mga gikauban sa trabaho nga dili pareha niya og baruganan. Pero matod pa, public service was never meant to be a personal war. Ang pag-alagad kuno sa gobyerno, wa gina magkahulugan nga atong ipersonal ang atong pakigbangi sa mga tao nga dili parehas nato og pagtuo, dili parehas nato og baruganan. Not once have I heard him tell his people not to vote for his opponent. Katong iyang papa, ug nakakatuon si Dr. Kathleen Duterte ini matod pa sa iyahang artikulo. Wa kuno siya makadungog bisag kausa. Nya iyang papa niingon ayaw mugbutar ang akong kontra. He never taught them that this agreement was betrayal. Wa sad kuno magtudlo ang iyang papa nga kung lain kag baruganan, maluibon ka, ngilad kang pagkatao. He never suggested that supporting another candidate made someone less patriotic, less intelligent, or less worthy of respect. Wasad ko nung magtudlo si papa niya, si kanhi Mayor Ronald Duterte, nga kung musuportar gani kaglaing kandidato, nga dili ako, wa na ka magmahal sa nasod, nga dili ka intelligent, lain mag-isulti nga bugo, no? Nga bugo ka, kay wa kang butar nako, to ka butar sa atbang. Or, nga dili ka angang respetahan, kay dili ako'y imong gibutaran, katong pikas. He never turned political differences into personal enemies. Kana kunong panagbangi o panagsumpaki nga politikanhon, dili na makahimo nato nga personal nga mga kaaway. Apan, inay ingon ni ana iyang pagtuo, ang iyang gituohan mao nga ang kada tao dunay katungod nga muhuna-huna, mugamit sa iyahang panghukom independently. Sa ato pa, kitang tanan lili ta angay diktaran sa unsay atong hunahuna. Why taong lain nga mudiktar kun unsay atong pilion. Doon naman tay utok kita tanan, tagsa-tagsa man nga utok. Mao nay buti pasabot. The lesson has stayed with me. Niingon si Dr. Kathleen Duterte, kining maong leksyon sa akong papa, nagpabilin din ako. Politics was once a way to debate the direction of a country. Kaniadto, ang politika usa ka pamaagi nga debatihan nato. Apan dili na to awayan. Debatihan nato kung asa padung ang atong nasod. Today, too often, it has become a test of loyalty. Yung karon, murag ang atong palabihon, loyal ba ka nako o tuwa ba ka sa lain magloyal? Dili na. Maoy naandan nga klase sa politika. We are encouraged to fear one another, mock one another, and treat every election as if the soul of the nation depends on defeating our neighbor. Ikan nindot kay ni. Karon kuno ang politika nahimo na nga sukdanan kung loyal ba ka o maluibon ba ka. Diri nako. Panaglitan kontra miskinon at bang may politika. Kung adto kang kinon maluibon ka nako. Ang mga dumadapig sang kinon kung muari nako mubutar maluibon sa dunya dili ingon ana ang pagtan-aw sa politika.
sa pagkakaroon muna gidasig ta nga di ta mo kumpiyansa sa usag-usa. Or mahadlok ta sa usag-usa, sa batok sa usag-usa, unya atong bugal-bugalan ang atong isigkatao, unya atong tratahon ang matag eleksyon nga murag ang kalag sa atong nasod nag-agad na lang kung ato bang mapildi ang ato ang kaparang. We forgot that behind every vote is a person. Nalimot ta nga kanang kandidato gibutaran na sa mga tao, kanang mga tao nga namutar niya ang maong kandidato. Usa na ka tao. Tao may butar, di man mga mananap. Unya, ang tao, nagkalain-lain na siya og circumstances. Nagkalain-lain na iyang kahimtang apan nibutar siya. Ug unsa magani unsa iyang desisyon, unsa iyang hukom, posibleng siya usa ka inahan nga nabalaka nga tingalig dili na makaabot sa tingsweldo o sunod nga sa higayon nga makakwarta silang usab ang ilahang pagkaon ug uban pa nga gikinahanglan alang sa ilang pagpakabuhi. Posible nga ang botante o sa kabatan-on nga tao nga dunay ambisyon nga unta muasenso sa kinabuhi. O baka ang botante posibleng usa na siya ka mag-uuma nga gustong manalipod sa iyahang panginabuhi nga mao ang pagpanguma. O usa baka kaidaran nga tao nga kapila na gisaaran, kapila na nakadungog og mga saad sa mga politiko apan wa matuman. They may vote differently, but their hopes are often not so different from ours. Lain-lain tingali ang ilang gibutaran, lain-lain ang ilang gipaluyuhan sa eleksyon, apan ang ilang aspirations, ang ilahang mga panghinaot ug ang ilahang mga wishes, dili tingali kaayo layo, kundi susama ra sa atua. Nipadayon si Dr. Kathleen sa iyahang lindog, sa iyang artikulo. My father served under 3 presidents and perhaps the greatest thing he taught me was that leadership is not measured by how many people you silence. It is measured by how many people you are willing to hear. Nindot kayo ni. Ang akong papa, buti ipasabot, si kanhi Mayor Ronald Duterte, ang akong papa nakasilbi og 3 ka presidente. Ug tingali ang labing importanteng butang nga iyang gitudlo kanako ngadto niya ni Dr. Kathleen. Mao nga ang pagka-leader dili sukdon pila ka tawo imong gipahilom, kundi sukdon ni pila ka tawo ang imong gipaminaw. Sa ato pa, di gid maayo din ang mga politiko nga kung doon na kay imong hunahuna pahilumon ka, urag dili na maayo. Ang politiko nga maminaw gyud nimo maunay nindot. He understood that a democracy cannot survive if citizens are only free to agree. Dili makasugakod ang usa ka demokratikanhon nga nasod sama sa Pilipinas. Kun ang mga tao igo lang nga magsunod-sunod, sige lang yes. It survives when disagreement can exist without destroying our sense of shared belonging. Anhilang ni nga mabuhi o magmalambuon ng usa ka demokrasya kung respetahan nato ang pagtuo sa uban. Dili kay ang ato lang may atong palabihon. Nya, kung magkalahi man gani, magkalain-lain man gani ang ato ang mga hukom, dili na katarungan nga mag-away ta. There will always be candidates we support and candidates we reject. Doon ay mga kandidato atong suportahan. Naapoy mga kandidato nga atong isalikway. There will always be policies we defend and decisions we oppose. Doon ay mga policy nga atong dipinsahan, doon na po'y mga hukom, mga desisyon nga atong supakon.
But our political choices should not erase our humanity. Apan bisag unsa pay atong desisyon, kinahanglang dili mawagtang ang atong pagkatawhanon. Mao ba na ang inyong nakita, mga kahigalaan, mga kabantay, sa atong katilingban karon o dili na na mao? Makaingon ko, doon na pa ni sumpay, pero kutob lang ko din hiuna. Kaingon ko, dalay goning mao nga mga leksyon nga nakatuna ni Dr. Kathleen Duterte sa iyang amahan nga si Dr. Ronald Duterte. Dalay goni, og kon matinud-anon, wa man ko kailaan niya, nakabasa man lang ko ni ining iyang artikulo. Kung matinud-anon ni siya ni ining iyahang gisuwat, ug mao ni gibati siyang kasing-kasing, mao ni ang naa siyang unahuna, usa siya ka dalaygon nga pagkatao. O kung mulansar siya mayor sa syudad sa Sugbo, niya ako makabutar pa ko, butar ko ana niya. Kung maogid ni ang iyahang prinsipyos kinabuhi, nga mo respetar siya bisan ni atong mga tao, nga lahi niyang pagtuo. Dili, ang imong makita ron, mura man og himuon na kang demonyo basta dili ka parehas og pagtuo niya. So, talagsaon ang mga ingon ining matanga sa pagkatao, panghuna-huna, ug uban pa. Upadayon ang atong tulumanon, humanin ning laing hutong sa mga pahinumdom. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko lakto papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtang na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mubatok sa high blood pressure ug mupaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot.
Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ng langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ng presyo. Enzumo Plus is one or breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Ang atong takna dinhi sa Bantay Radio -10 para alas 9. Padahintan ining katapusang bahin sa atong programa Newsline karong buntaga. Atong isgutan ang may tungod sa Philippine Offshore Gaming Operations. POGO.
Ngano ako ningisgutan ang Pogo nga unta sa miaging tuig 2025 hingpit naman nga giban sa sugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hingpit ng giban ang Pogo. Kunwa mo malimot, dunay Quadcom. Upat ka mga komitiba sa House of Representatives o Kongreso ang nag-imbestigar may tungod sa Pogo o humani adto mga higala. Moto hinungdan nga napriso na si Alice Guo o Gu Huaping. Gituuhan nga usa ka Chinese spy. Gidudahan pa lang na apan ang iyang participation sa Pogo maoy kuan mo'y hinungdan nga gifailan siya kaso unya gibilanggo siya. Kato sa laing babae nga giimbestigar atol sa investigasyon sa Quadcom kaniadto kato si Cassandra Leong. Lain sa to nga nagdumala og dinagko nga operasyon sa Pogo. Unsay sitwasyon sa Pogo, hingpit ng giban. Apan ngilad bagyod ang Pogo. Mao ni ang akong pagtuo. Sa una ang Pogo gipresentar isip usa ka industriya nga makahatag og trabaho, kita sa gobyerno og oportunidad alang sa ekonomiya. Tinuod, dunay mga tao nga nakabenepisyo, nakapahimulos na ini. Dunay mga kawani nga nakakitag trabaho. Dunay mga negosyo nga nilambo kay nakapamaligyag bisag unsa. Gumikan kay daghan mang empleyado ang Pogo nga nakasud sa atong ekonomiya. Apan ang pangutana, igo ba ang mga benepisyo kung itandi nato sa kadaot o risgo nga nahimong da sa Philippine Offshore Gaming Operations. Sugal o uban pa. Kaya dili man lang sugal ang gaming. Apil man adto ang human trafficking. Kanang unya apil ni adto ang mga scam. Kanang diha sa social media nga mailad ta usahay. Naa may grupo sa mga keyboard warriors ang Pogo operations nga nagpost og mga scheme sa pagpangilad o mga scam. Para nako mo ni angay natong tanawon. Una, ang problema sa illegal nga kalihukan nga nalambigit sa pipila ka Pogo operations. Dili nato ikahon nga ang tanan nga Pogo illegal o kriminal. Apan dili usab nato ikalimod nga dunay mga operation nga naglimbigit og mga scam, human trafficking, kanang mga babae nga dito sa kasagaran, probinsya, nangitag trabaho, danihon nga ni ay maing trabaho. Apan dito day ibaligya day sila isip mga sex workers. Kung ang usa ka industriya gitugutan sa gobyerno nga mahimong gamiton isip tabon sa kriminal nga mga kalihukan, dako kaini nga problema. Ang pangutana mao, diin man napakyas ang monitoring. Asa man napakyas ang law enforcement. Kung dunay kompanya nga legal sa papel, apan luyoni ini dunay pagpang-abuso, pagpugos o kriminal nga kalihukan. Dili igong maingon lang ta nga legal man sila nga kompanya, naman ay papel, gitugutan man na sa gobyerno. Ang kagamhanan dunay responsibilidad nga panalipdan ang katawhan. Ikaduha, ang Pogo mahimong hulga sa seguridad o public order kung dili makontrol. Kung dunay daghang compound nga lisod inspeksyonon, dili masod, tagas kay gate. Daghang langyaw nga mga trabahador, dagkong kantidad sa kwarta ug komplikado ang mga transaksyon. Kinahanglan gyud unta nga lig-on ang background checking, immigration monitoring, police coordination ug financial monitoring. Dili tungod kay langyaw ang usa ka tawo, kriminal na siya dayon. Dili na mao'y punto. Ang punto mao nga bisag unsang industriya nga dunay dagkong puhunan, dagkong kwarta ang iyahang kitaon ug internasyonal kun dili kay Pilipinas lang kun dili apil ng lain-laing nasod sa kalibutan ang iyang mga transaksyon. Kinahanglang dunay istrikto nga pagtan-aw kun oversight.
Kung huyang ang sistema, ang mga kriminal magkapangita o kahigayunan sa pagbuhat og krimen. Ikatulo, doon ay epekto ang dungog sa Pilipinas. Unsa may atong gusto nga ang image sa Pilipinas nga sa mata sa mga tao sa lain-laing bahin sa kalibutan. O sa bata kanasod nga nailhan tungod sa turismo, sa business process outsourcing kining mga call centers, skilled workers o takos nga mga mamumuo, entrepreneurship, maayo tang negosyo, responsible investment. Mao ba na gusto natong makita o gusto ba ta nga tan-awon sa uban nga mga tao, mga Amerikano, mga British, mga Australiano, o sa uban pang mga nasod nga usa ta ka lugar nga dali rang mahimong basihanan sa illegal nga mga kalihukan. Dako kayo ang papel sa reputation pagdani sa tarong ug dugay malungtaron nga mga foreign investments. Kung limpyo ang ilang tan-aw sa Pilipinas, natural, madani sila pag anhin sa Pilipinas pagbuog puhunan sa negosyo nga dili kanang daklit lang, kundi malungtaron nga negosyo dinhi sa Pilipinas. Ang mga investor seryoso sa negosyo mangita og nasod nga dunay lig-on nga balaod. Klaro nga regulation o kasaligan nga mga institusyon. Kung ang Pilipinas mahimong ilado tungod sa mga iskandalo, ganihang bigit sa mga sindikato, sa illegal nga sugal, sa pagbaligya sa unod, kung prostitution, makadaot nis pagsalig sa mga tarong nga mga investors. Ikaupat, ang pangutana sa kita sa gobyerno. Dunay musulti. Pero nakahatag manig buhis ang pugo, nakatabang man sa atong national coffers, sa atong panudlanan sa Pilipinas. Tinuod nga bisan unsang legal nga industriya mahimong makatampo og buhis og panrabaho alang sa atong kaigsuonan. Apan dili nato tan-awon ang income lang. Pila ang gasto sa police operations? Social cost ni. Pila ang gasto pagdakop o pagtaral sa hukmanan sa masakpan nga mga kriminal? Unsay epekto sa human trafficking alang sa atong katawhan? Ilabi na gyud sa atong kababayenan. Unsa may epekto sa mga scam ngadto sa mga biktima? Tanawa ra gud nang mga naungo sa scatter karon. Sugal nga scatter. Wa hinuon ta makaihap og pila na ka pamilya ang nabungkag. Pila na ka mga tao ang naghikog tungod kay nakadispalkog kwarta kay nabuang, naungo sa sugal kanang ilang gitawag og scatter. Gipadaog lang ka usa, jackpot, pahigam, the rest is history. And naguba na ang iyang trabaho, ang iyang maayong paminsar, naguba ang iyang pamilya, ang kaugmaon sa iyang mga anak. Kung ang kita sa gobyerno gamay ra ikumparar sa social cost o gastos ug bili sa kadaot nga giatubang, kinahanglan nato nga ipangutana kon husto ba ning policy nga tugutan nato gihapon ang pugo. Ikalima, ang problema sa human trafficking ug exploitation. Kinitingali usa sa labing seryoso nga mga isyu. Adunay mga tawo nga nadani sa saad nga taas og sweldo ug maayong trabaho. Apan dihang niabot sila sa ilang trabahoanan unta, mahimong lahi ang ilang kahimtang. Kadto laging saaran sila nga nindot ang trabaho dito, niya dakog sweldo, abi nilag tinarol lang ang trabaho, apan ibaligya dahil sila as sex workers. Ang uban, nahulga. Ang uban, gipreso yun, mura gikidnap, dili na sila makagawas-gawas o pugson pagbuhat sa mga scam operations. Dili na ni ordinaryo nga employment issue nga masulbad sa Department of Labor and Employment. Issue na ni sa paglapas sa tawhanong katungod. Ug kung usa ka industriya mahimong palibot din ang mga tao mahimong biktima sa exploitation, kinahanglang seryoso ning aksyonan sa usa ka tarong nga gobyerno. Ako nang gi-qualify kanang tarong nga gobyerno. Kamo na lay mag-igo, tarong pa ba ning atong gobyerno o dili na ba?
Ikaunom, ang epekto sa local communities. Kung doon ay dagkong pugo-related establishments, may musaka ang presyo sa abangan. Abangan sa mga balay, abangan sa mga property, pipila ka lugar, mahimong mausab ang karakter o kinaiya sa mga tao. Kung doon ay nightlife, illegal activities, guban pang problema nga musunod. Sa dili maayong operasyon, ang ordinaryong lumulupyo, katong gusto lang kalinaw, magtinarong unta, matuhog og sayo, di gusto og samok, mapurwisyo. Ang atong mga barangay, kinanglang lugar nga luwas alang sa atong mga pamilya. Di ta gusto nga ang komunidad mahimong breeding ground. Anha di musanay ang kriminalidad. Tungod kay dunay mga industriyang dagko og kita nga gihimo. Apan kinanglan usab nga mahimong patas. Dili tanang empleyado sa pugo kriminal. Daghan nila ordinaryo lang nga nanginabuhi. Mao kung dunay crackdown batok sa illegal operations, kinahanglang ang target mao ang kriminal nga operations ug dili ang inosenteng mga trabahador. Mao nay akong ikasulti. May tungod sa pugo, salamat na lang, hingpit na ning giban dinhi sa ato. Apan daghan lagi unta, doon ako'y amigo. Di lang ako isulti angan. Doon na siya kondo. Giabangan. Giabangan sa mga nanrabaho sa pugo. Legal to. Kay tao, nangabang o kapuyan. Ni-income siya. Pinagi sa iyang kondominium. Apan wa na ron, kay wa na may pugo operations. So, dili gyud hingpit nga ngilad, apan dili pud maayong padayonon. Dinhi atong tapuson ang atong tulumanon. Salamat sa inyong pag-uban nako sa atong Monday episode sa programang Newsline. Sangaan sa atong mga tigpasiugda, ang Asil Laboratories, ingon man ang Lactopafi. Sangaan usab sa akong mga partners dire sa technical department, sila Skinon Sinisa, Sunny Boy Sanchez ug Patrick Jagsay. Sa South Radio, sa Karkar ug Argao, Cebu, tuwa si Ray Quijano Alcoizar. Ug sa Sambuan, tuwa dito ang atong kauban nga si Alan Rosete. Amo di ay nga i-greet og happy birthday sa di pa ko manamilit. Happy birthday to Ma'am Belen Miria. Nagsaulog sa iyahang sumad sa adlaw na tawhan. May gani Ma'am Belen kay natumong gyud ang imong birthday sa sumad sa adlaw nimong natawhan. Og dili lami magpadungog-dungog og paniud to. Basta happy birthday. Gikan namong tanan imo mga kauban sa Bantay Radio, sa Asil Laboratories o sa Lactopafi. Kini si June Carillo. Hangtod sa sunod di gayon, maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.